Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 29 to May 5, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Aquarius. Let's see ganap sa inyo ngayong week na to. Overall energy. Page of Pentacles. Oh, may mga plans kayo ngayon related to your career, your business. Yung iba, nag-aaral, no? Nagre-research kayo, pwedeng self-study. Pinag-aaralan nyo paano magsimula ng bagong negosyo. Maaari ring may travel sa inyo. Or parang merong magbubukas ng franchise or pwesto sa palengke or pwesto somewhere. Pwedeng sa bahay nyo lang. Mag-open kayo ng maliit na negosyo. And you're very excited about this. Kasi ito yung pinag-ipunan mo talaga. Let's see your challenge. 7 of Pentacles. Maaring may mga bagay na gusto mong madaliin. Oo. May times na very impatient ka sa resulta ng mga nasimulan mo. But of course, kailangan nating dumaan sa proseso. So, i-enjoy mo yung process. Process ng pagsiset up ng business, process ng pagsa-start ng trabaho, na meron kang mga kailangang pag-aralan, training. I-enjoy mo yung journey. Let's see your opportunity. You have the 3 of Pentacles. So, you have the opportunity to work with others, collaboration. Yung iba may contract signing rito. Pwedeng contract signing sa business, sa mga kontrata na papasukin ninyo, permits, documents. If you want na mag-work abroad, pwede rin. Meron ritong cooperation with someone. Pwedeng merong contract signing. Let's see your blessing. 10 of Swords. Yung mga challenging na experiences mo, matatapos na. Yung iba sa inyo pwedeng sa relationship, no? Meron kayong kailangang i-let go. Na hindi nyo ma-let go. Kasi pinilit nyo na i-work out yung relationship na yon. Pero kasi, may mga bagay or situation or tao sa buhay natin na kapag nawala sila, saka tayo siniswerte. Ewan ko kung na-experience nyo na yon, no? Na yung person na yon sa buhay mo, na nasa buhay mo pa siya, ang hirap ng buhay, ang hirap ng mga, kumbaga, yung blessings hindi masyadong dumarating. Alam mo yung parang ang bigat, no? And the moment na nawala yun sa buhay mo, biglang, wow, nag-open up yung mga bagong opportunities. I don't know kung na-experience nyo na yan. But, may mga ganon. Kasi may kailangan tayong i-let go para ma-refresh, no, yung bagong chapter ng buhay natin. And it's opening up new opportunities. So, that's what I see for you, Aquarius. So, let's see. Kumbaga parang blessing in disguise siya na you need to end something para may magsimulang bago na may dalang blessings. Tingnan natin kung anong area of your life itong i-end mo, Aquarius. Uy, friendship. 11th house is friendship community. So, kung part ka ng isang community na toxic or meron kang kaibigan na toxic o pag in-end mo na yan, magandang energies na yung papasok sa'yo.
Truth to be told. Oh my God. Sa merong katotohanang mabubunyag. Yes. Kumbaga yung totoong kulay ng tao ay makikilala mo na. Matatanggal na yung mask niya. Maaring meron kang fake na friend, no? Or someone na hindi nagpapakita ng totoong intention towards you. And then ngayon, na-realize mo na hindi pala maganda yung intentions niya. Binackstab, no? Parang, tinaydor. And blessing yan sa'yo kasi at least alam mo na kung sino yon, na-reveal na. 'Di ba? Itong clover leaf, it symbolizes good luck. So may swerte na naparating sa'yo dahil may mag-e-end na isang situation na panluloko or hindi magandang intentions. A change in the wind. Yes. So definitely changes in your situation. Yung iba, lilipat ng trabaho, lilipat ng bahay. May babaguhin kayo. Aalis kayo sa isang toxic environment, toxic relationship and situation. Let's see your money, career, finances. Ace of Wands. New exciting new beginnings. Oh, okay. Travel opportunities sa career, sa trabaho. Tinan nyo. Meron talaga kayong iiwanan. Pwede yung iba magre-resign sa work or meron kayong tatalikuran na pinagkakakitaan nyo dati para mag-explore ng bago. Oo, kasi sa tingin mo, hindi na siya fulfilling for you. So, you want to make some changes. And with the Ace of Wands, ito yung parang magbibigay sa'yo ng spark or excitement na, wow, maganda tong simulan, maganda tong gawin, maganda tong negosyo na to or maganda tong career path na to. It is your divine calling. Itong blessings in disguise na to, related to sa divine calling nyo eh. Meron talaga kayong kailangan i-close na chapter sa buhay nyo para i-fulfill nyo yung inyong calling. Yung destiny ninyo. So, you are exploring your ideas, new inspiration sa career. At mas magiging maingat rin kayo sa pag-handle ng finances nyo, yung paggastos, no? Magiging mas maingat kayo. Let's see your love life. Okay. 'Di ba? The world is ending a cycle in your life. Freedom. Meron kayong lalaya kayo sa isang relationship situation na sa tingin mo nagawa mo na yung part mo and that's the end of the chapter. New beginnings talaga. Some of you maaring naging matagal yung connection mo sa taong to. Can be friendship, can be romantic connection. Lalo na kung kayo ay nasa long distance relationship. And you feel like it's time. It's time to let go and start something new. And I think ngayon mas nagpo-focus kayo sa inyong career, sa inyong finances. Lalo na kung naging problema nyo ay pera ng person na to kasi pwedeng itong person na to nakaasa sa'yo. Tapos, ginawa mo, binigay mo na yung lahat, tapos binitray ka pa, 'di ba? Or may nagawa pang kalokohan sa'yo. Maaring merong new person coming in na mas seryoso. Ito yung sinasabi nating blessing in disguise kasi hindi mo makikilala yung person na para sa'yo talaga. Kung hindi mo ile-let go yung maling tao. No? Oo. Kasi yung iba, pinipilit nila yung sarili nila sa isang relationship kahit toxic na. Tapos minsan magrereklamo sila bakit ganun yung relationship nila. Kasi nga, nasa maling tao, pinipilit pa rin. Paano mo makikilala yung tamang tao para sa'yo? 'Di ba? Ibibigay lang yun pag wala na yung maling tao. Oh my God, a new start is coming, Aquarius. Bagong simula.
The answers you need are coming. Ayan. So, kung ano yung mga tanong nyo ngayon, gumugulo sa isip nyo, ano yung dapat nyong gawin. Ayan. Magkakaroon na kayo ng clarity. Masasagot na yan. Your commitment is being tested. Commitment mo sa sarili mo. Tinetest kung gaano ka ka-loyal sa sarili mo, sa mga pangarap mo, sa mga goals mo. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!